lumayas ka sa opisina ko. Ngayon din, ang sigaw na yon ni Marcelo Santoro ay halos yumanig sa salamin ng kanyang penthouse office. Walang pasabing hinablot niya ang ID ng empleyadong nakatayo sa harap niya at ibinalibag ito sa makintab na sahig. Nanginig ang babae, halos lumuhod na sa takot at hiya. Sir Marcelo, parang awa niyo na po. 100 piso lang naman po ang nawawala sa petty cash. Ibabalik ko po. Promise, may sakit lang ang nanay ka. Wala akong pakialam sa nanay mo. Putol ni Marcelo. Ang boses niya ay malamig. Mas malamig pa sa aircon ng kwartong yon. Humakbang siya palapit. At sa bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos, tila lumiliit ang mundo ng kausap niya. Ang magnanakaw ay magnanakaw. Kung kaya mong kumuha ng 100 ngayon, bukas makalawa, milyones na ang tatangayin mo sa akin. Security! Agad na pumasok ang 2 malalaking lalaki at kinaladkad palabas ang umiiyak na empleyado. Nang sumara ang pinto, inayos ni Marcelo ang kanyang necktie. Wala man lang mababakas na awa sa kanyang mukha. Sa halip, isang ngisi ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tama na naman siya. Lahat ng tao ay may presyo. Lahat sila, traidor. Ang kailangan lang ay ang tamang pagkakataon para lumabas ang tunay nilang kulay. At siya ang master sa paglikha ng mga pagkakataong yon. Naglakad si Marcelo pabalik sa kanyang mesa at binuksan ang isang drawer. Kinuha niya ang isang makapal na brown envelope. Sa loob nito ay may 50,000 piso. Barya lang ito para sa isang bilyonaryong katulad niya. Pero para sa mga daga na nagtatrabaho sa gusaling ito na ang jackpot. Isang daga na naman ang nahuli. Bulong niya sa sarili habang tinatapik ang envelope sa kanyang palad. Sino kaya ang susunod na kakagat sa pain? Tumayo siya at naglakad papunta sa private elevator. Didiretso siya sa maintenance floor. Oras na para sa bago niyang laro. Sa isang madilim na pasilyo malapit sa staff restroom, mabilis na kumilos si Marcelo. Sinigurado niyang walang nakakakita. Ipinatong niya ang makapal na envelope sa ibabaw ng lababo, sa pwestong kitang-kita agad ng sino mang papasok para maghugas ng kamay o mag-ayos ng sarili. Nakausli pa ang dulo ng isang asul na 1,000 piso, tila nangaakit. Perpekto. Umakyat agad siya pabalik sa kanyang monitoring room. Ito ang paborito niyang lugar sa buong mansyon. Isang kwartong puno ng mga screen na nakakonekta sa mga hidden camera sa bawat sulok ng kumpanya. Dito, pakiramdam niya ay siya ang Diyos na nakakakita sa lahat ng kasalanan ng mga tao. Naupo siya sa kanyang leather chair at nagsalin ng whiskey. Ang mga mata niya ay nakapako sa screen number 4, ang camera na nakatutok sa lababo kung saan naroon ang pain. Ilang minuto ang lumipas. Walang pumapasok. Naiinip na si Marcelo nang biglang bumukas ang pinto sa screen. Pumasok ang isang babae. Nakasuot ito ng uniforme ng janitress, pero halatang lumana at medyo maluwag sa kanya. Ang buhok niya ay nakapusod ng mabilis at may bakas ng matinding pagod sa kanyang mga mata. Si Ana Beatriz. Naalala ni Marcelo ang pangalan sa file ng HR. Baguhan. Single mother, galing sa mahirap na komunidad. Perfect victim, isip ni Marcelo habang pinapaikot ang yelo sa kanyang baso. Ang mga ganitong klase ng tao ang pinakamadaling tuksuhin. Gutom, gipit, at desperada. Sa screen, nakita niyang may kausap si Ana sa cellphone habang nagpupunas ng pawis sa noo. Inadjust ni Marcelo ang volume para marinig ang usapan. Opo, Doc. Alam ko po. Garalgal ang boses ni Ana. Halatang nagpipigil siya ng iyak. Bigyan niyo lang po ako ng hanggang bukas. Please po, huwag niyo munang itigil ang gamutan kay Letty. Parang awa niyo na. Hahanap po ako ng paraan. Kahit anong paraan. Napailing si Marcelo at humalakhak ng mahina. Drama, bulong niya.
Yan ang laging script nila. May sakit ang anak, may sakit ang asawa. Lahat gagawin para sa pamilya kuno. Pero tignan natin kung anong gagawin mo kapag nakita mo ang solusyon sa problema mo. Sa screen, ibinaba ni Ana ang cellphone. Napasandal siya sa pader at huminga ng malalim. Tila pasan ng buong mundo. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin para maghilamos. Doon niya nakita. Natigilan si Ana. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang makapal na envelope sa tabi ng gripo. Dahan-dahan, tila takot na mapaso, iniabot niya ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang envelope. Sa monitoring room, napaupo ng tuwid si Marcelo. Ang puso niya ay bumibilis, hindi dahil sa kaba, kundi sa excitement na mapapatunayan na naman niyang tama ang pananaw niya sa mundo. Sige, bulong ni Marcelo. Ang mga mata ay nakatitig sa nanginginig na mga kamay ni Ana sa screen. Kunin mo. Alam kong kailangan mo yan. Alam kong gusto mo yan. Binuksan ni Ana ang envelope. Tumambad sa kanya ang makakapal na bundle ng pera. Napasinghap siya at napatingin sa paligid. Walang tao. Walang nakakakita. Walang CCTV sa loob ng restroom o yun ang akala niya, 50,000. Sapat na para bayaran ang ospital. Sapat na para mailigtas ang anak niya. At nasa kamay na niya ito. Walang makakaalam. Nakita ni Marcelo ang pagtatalo sa mukha ni Ana. Ang takot, ang pangangailangan, at ang tukso. Mahigpit ang hawak ni Ana sa pera. Idinikit niya ito sa kanyang dibdib at pumikit ng mariin habang tumutulo ang luha sa kanyang mga pisngi. Sumandal si Marcelo sa kanyang upuan at uminom ng whiskey. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Tapos na ang boxing. Alam na niya ang susunod na mangyayari. Ibubulsa nito ang pera. Tatakbo palabas at magdadahilan na nawala o ninakaw ng iba. Pare-pareho lang silang lahat. Sabi ko na nga ba, ani Marcelo, habang pinapanood si Ana na mabilis na naglakad papunta sa pinto, bit-bit ang pera. Mabigat ang sobre sa mga kamay ni Ana. Parang may sarili itong pulso na sumasabay sa kabog ng kanyang dibdib. 50,000. Habang naglalakad siya sa hallway palabas ng banyo, parang sirang plaka na umiikot sa utak niya ang boses ng doktor kanina. Kailangan maoperahan si Letty. Kailangan ng down payment. Napakadali sanang ilagay ng sobreng ito sa loob ng kanyang lumang bag. Walang nakakita. Walang CCTV sa loob ng CR. Pwede siyang umuwi ngayon din, bayaran ng ospital, at matatapos na ang paghihirap ng anak niya. Huminto si Ana sa tapat ng isang malaking bintana. Nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili, gusgusin ng uniforme, sabog ang buhok, mukhang tuyot na tuyot sa pagod. Pero sa likod ng refleksyon na yon, nakita niya ang mukha ni Letty, ang inosenteng nangiti ng anak niya. Paano niya tuturuan si Letty na maging tapat kung ang buhay ng bata ay dugtong ng isang nakaw na yaman? Hindi. Madiing bulong ni Ana sa sarili. Humigpit ang hawak niya sa sobre hanggang sa malukot ang dulo nito. Mahirap ako, pero hindi ako magnanakaw. Agad na nag-init ang kanyang ulo. Alam niya ang ginagawang ito ni Sir Marcelo. Ilang kasamahan na niya ang natanggal dahil sa mga pagsubok kuno. Pero para sa kanya, hindi ito pagsubok. Ito ay isang insulto, isang laro para sa mga mayayaman na gustong paglaruan ang dignidad ng mga tulad niyang naghihikahos. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone. Basag ang screen nito at lumana. Pero gumagana pa ang kamera. Kinuhanan niya ng litrato ang sobre. Ebidensya. Patunay na hindi niya ito ginalaw o binawasan. Sa halip na tumakbo palabas ng building, sumakay si Ana sa elevator. Pinindot niya ang pinakamataas na palapag, ang penthouse. Pagbukas ng elevator, agad siyang hinarang ng sekretarya ni Marcelo. Nakataas ang kilay nito at tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Hoy ate, restricted area ito. Anong ginagawa ng isang janitress dito? Bumaba ka nga.
Mataray na sita ng sekretarya. Hindi siya pinansin ni Ana. Diretso ang tingin niya sa malaking pinto ng conference room. Rinig niya ang mga boses mula sa loob. May meeting. "Sandali! Guard!" Sigaw ng sekretarya. Pero huli na. Buong lakas na itinulak ni Ana ang pinto ng boardroom. Kumabog ng malakas ang pinto. Pagbukas nito, tumahimik ang buong kwarto. Lahat ng mga executive na nakasuot ng mamahaling Amerikana ay napalingon sa kanya. Sa kabisera ng mahabang mesa, nakaupo si Marcelo Santoro. Hindi nagulat si Marcelo. Sa halip, dahan-dahan itong sumandal sa kanyang upuan at ngumisi. Ang tingin nito kay Ana ay parang sa isang insekto na malapit ng tapakan. Inasahan na siguro nito na nandito si Ana para magmakaawa matapos mahuli sa akto. Nanginig ang tuhod ni Ana, pero hindi dahil sa takot, dahil ito sa galit. Naglakad siya palapit sa mesa ni Marcelo. Ang tunog ng kanyang pudpod na sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Wala siyang sinabing salita. Itinaas niya ang makapal na sobre at ibinalibag ito sa gitna ng makintab na mesa. Blag. Nagulat ang mga board members na wala ang ngisi sa labi ni Marcelo. "Bilangin niyo, sir." Ang boses ni Ana ay mababa, pero matalim. 50,000. Walang labis, walang kulang. Tila napako si Marcelo sa kanyang kinauupuan. Tinitigan niya ang sobre, tapos ay tumingin siya kay Ana. Naghahanap siya ng bakas ng kasinungalingan, ng panlilinlang. Pero ang nakita lang niya sa mga mata ni Ana ay purong apoy. "Akala niyo ba dahil mahirap kami, patay gutom na kami?" Patuloy ni Ana. Hindi na niya mapigilan ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata, pero nanatili siyang nakatayo ng tuwid. "Akala niyo ba mabibili ng pera niyo ang pagkatao ko?" "Miss Beatrice?" Nagsimulang magsalita si Marcelo, pero halatang nabigla ito. Nawala ang kanyang abang. "Kailangan ko ng pera," pag-amin ni Ana, at narinig ng lahat ang basag sa boses niya. Kailangan ko ng pera para sa anak ko, pero mas pipiliin kong magutom kami kaysa ipakain sa kanya ang galing sa nakaw." Dinukot ni Ana ang kanyang ID sa bulsa ng kanyang uniforme. Ibinagsak niya ito sa tabi ng sobre. "Aanhin ko ang trabaho sa kumpanyang ito kung ang tingin niyo naman sa amin ay mga kriminal na naghihintay lang ng pagkakataon." Tinalikuran niya si Marcelo. Ang mga executive ay nanatiling tahimik. Tila hiyang-hiya na maging saksi sa eksenang yon. "Nagre-resign na po ako," huling sabi ni Ana bago siya naglakad palabas. Pagkasara ng pinto, napasandal si Ana sa pader ng hallway. Doon na bumigay ang kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig at napahagulgol. Wala na. Wala na siyang trabaho. Wala na siyang pambayad sa ospital. Paano na si Letty? Pero sa loob ng boardroom, naiwan si Marcelo na nakatulala sa ID at sa sobrang nasa mesa. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na naramdaman niyang siya ang pinakamaliit na tao sa kwarto. At ang damdaming iyon, ang kirot sa dibdib na hindi niya maipaliwanag. Iyon pala ang pakiramdam ng hiya. Hindi mapakali si Marcelo sa loob ng kanyang luxury car. Paulit-ulit niyang tinitingnan ang relo niya. Pero hindi oras ang hinahabol niya kundi ang konsensya niya. 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang kalsada, pero ang isip niya ay maingay pa rin. Nakalarawan pa rin sa utak niya ang mukha ni Ana kanina sa boardroom. Ang mata niyang puno ng luha, pero nag-aalab sa galit at dignidad. "Tss! Bakit ba ako nagpapaapekto sa isang janitress?" Inis na bulong ni Marcelo sa sarili habang mahigpit na nakahawak sa manibela. Pero alam niya ang sagot. Sa buong buhay niya, nasanay siyang makita ang kasakiman sa mata ng tao. Pero kanina, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Ang dangal. Binuksan niya ang folder na nasa passenger seat. Ito ang file ni Ana na kinuha niya sa HR kanina. Nakasulat doon ang address ng ospital kung saan nakakonfine ang anak nito. Public hospital. Basa niya. Napangiwi siya.
Alam niya kung gaano kalala ang kondisyon sa mga pampublikong ospital. Pinaandar niya ang sasakyan. Hindi dahil nagmamalasakit siya, iyan ang sinasabi niya sa sarili, kundi dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob. Ibabalik lang niya ang dangal na ipinakita ni Ana. Business transaction lang ito, walang personalan. Pagdating niya sa ospital, halos masuka si Marcelo sa amoy. Halo-halong amoy ng gamot, alcohol, at pawis ng napakaraming tao na nagsisiksikan sa hallway. May mga pasyenteng nakahiga, nasa stretcher sa koridor. Hinanap niya ang billing section. Doon, sa isang sulok, nakita niya si Ana. Nakasandal si Ana sa pader, nakaupo sa sahig, habang yakap ang sariling tuhod. Mukha siyang basang sisiw. Wala na ang tapang na ipinakita nito kanina sa opisina. Ang natira na lang ay isang inang pagod na pagod at walang matakbuhan. Nakita ni Marcelo na lumapit ang isang nurse kay Ana at may iniabot na papel. Umiling si Ana at humagulgol ng mahina. Kumirot ang dibdib ni Marcelo. Hindi niya gusto ang pakiramdam na ito. Naglakad siya palapit sa cashier. "Excuse me," sabi ni Marcelo sa staff. Ang boses niya ay nagpapahiwatig ng awtoridad na nagpatigil sa ginagawa ng kahera. "I want to settle the bill of patient Letty Beatriz. Full payment, including the surgery." Nanlaki ang mata ng kahera nang iabot ni Marcelo ang kanyang black card. Matapos ang transaksyon, naglakad si Marcelo palapit kay Ana. Nakayuko pa rin ito, hindi namamalayan ang presensya niya. "Ana," nag-angat ng tingin si Ana. Gulat na gulat ito nang makita ang dating boss. Agad siyang tumayo, pinahid ang luha, at umatras. Ang reaksyon niya ay halu-halong takot at hiya. "Sir Marcelo, anong ginagawa niyo dito? Kung nandito kayo para ipamukha sa akin na wala akong kwenta, pwede ba? Umalis na lang kayo." Nanginginig na, sabi ni Ana. Iniabot ni Marcelo ang resibo. "Bayad na ang operasyon ng anak mo. May private room na ring nakareserve para sa kanya." Natigilan si Ana. Tinitigan niya ang papel, tapos ay tinitigan si Marcelo. Sa halip na magpasalamat, umiling siya. "Hindi ko matatanggap to. Hindi ko kayo kaya bayaran. Wala akong pambayad sa inyo." "Hindi ito utang," seryosong sagot ni Marcelo. Humakbang siya palapit. "Offer ito." "Offer?" "Kailangan ko ng bagong head housekeeper sa mansyon ko. Ang huling nagtrabaho sa akin, ninakawan ako. Kailangan ko ng tao na mapagkakatiwalaan ko sa loob ng bahay ko. Tao na kaya magsauli ng 50,000 kahit gipit na gipit siya." Hindi makapaniwala si Ana. "Gusto niyo akong maging katulong?" "Gusto kong pamahalaan mo ang bahay ko." Pagtatama ni Marcelo. "Triple ang sweldo mo sa kumpanya. Stay in, kasama ang anak mo. Sagot ko ang pagkain at gamot niya." Napaupo ulit si Ana sa bench dahil sa panghihina. Napakagandang alok. Sobra. Sobra. Pero alam niyang may kapalit ang lahat sa mundo ni Marcelo Santoro. "Bakit?" tanong ni Ana. "Bakit niyo ginagawa to?" Tumingin si Marcelo sa malayo. Iniiwasan ang matatalim na mata ni Ana. "Dahil gusto kong patunayan mo sa akin na mali ako," mahinang sabi ni Marcelo. "Patunayan mo sa akin na may natitira pang tapat na tao sa mundong ito. Dahil sa totoo lang, Ana, pagod na akong maghinala." Katahimikan. Tinitimbang ni Ana ang lahat. Ang pride niya o ang buhay ng anak niya. Tiningnan niya ang pinto ng ward kung saan naroon si Letty. Huminga siya ng malalim at tumayo. Tumingin siya ng diretso sa mata ni Marcelo. "Tinatanggap ko ang trabaho, Sir Marcelo. Hindi dahil sa pera niyo, kundi dahil kailangan ng anak ko mabuhay. Magtatrabaho ako ng marangal. Babayaran ko ang bawat sentimo na ibinayad niyo dito sa ospital sa pamamagitan ng serbisyo ko." Tumango si Marcelo. May kakaibang gaan sa pakiramdam niya. "Good. Ipapahatid ko kayo ng driver ko bukas." Tumalikod na si Marcelo para umalis. Pero bago siya makalayo,
Naramdaman niya ang mga mata na nakatingin sa kanya mula sa dilim ng parking lot. Sa loob ng isang itim na SUV na nakaparada hindi kalayuan, nakaupo si Isabel. Mahigpit ang hawak niya sa manibela. Kitang-kita niya ang buong pangyayari. Nakita niya ang paglambot ng mukha ni Marcelo na hindi nito kailanman ipinakita sa kanya sa loob ng 5 taon. Housekeeper? Bulong ni Isabel, puno ng laso ng boses. Akala mo ba mananalo ka, Ana Beatriz? Hindi ka magtatagal sa mansyon na yon. Gagawin kong impyerno ang buhay mo. Pinaandar ni Isabel ang sasakyan at mabilis na umalis, habang naiwan si Marcelo at Ana na hindi alam na ang tunay na bagyo ay parating pa lang. Para sa isang tulad ni Ana na lumaki sa masikip na eskinita ng Tondo, ang mansyon ni Marcelo Santoro ay parang isang panaginip na nakakatakot gisingin. Napakalaki ng bahay, mataas ang kisame, makintab ang marble na sahig na pwede mong salamingan, at punong-puno ng mga mamahaling painting ang bawat pader. Pero sa kabila ng karangyaan, may isang bagay na agad napansin ni Ana pagpasok nila ni Letty. Ang katahimikan. Walang buhay, walang init. Para itong isang magandang museo kung saan bawal hawakan ang kahit ano. Nay, dito na po tayo titira. Bulong ni Letty habang mahigpit na nakakapit sa laylayan ng damit ni Ana. Ang mga mata ng bata ay nanlalaki sa pagkamangha pero may halong takot. Hinaplos ni Ana ang buhok ng anak. Oo, anak. Pansamantala. Basta lagi mong tatandaan ang bilin ko, ha? Huwag malikot. Huwag gagalaw ng gamit na hindi atin. Tumango si Letty. Opo, Nay. Dinala sila ng mayordoma sa servants' quarters. Maayos ito. Mas malaki pa nga kaysa sa dati nilang inuupahan na bahay. May sariling kama si Letty na malambot. Sa unang pagkakataon, matapos ang ilang buwan, nakita ni Ana na mahimbing ang tulog ng anak niya. Hindi iniinda ang init o lamok. Pero hindi sanay si Ana na walang ginagawa. Kinabukasan, agad siyang kumilos. Napansin niya na ang kusina ay pinapatakbo ng isang French-trained chef na sobrang higpit. Puro steak, pasta at salad ang sineserve kay Marcelo. Pagkain ng mayaman, pero parang walang kaluluwa. Nang gabing iyon, naglakas loob si Ana. Chef, ako na po ang magluluto ng dinner ni Sir Marcelo ngayon, sabi ni Ana. Tumaas ang kilay ng chef. Excuse me, alam mo ba kung anong gusto ni Sir? Huwag mong pakialaman ang menu ko. Sinigang, sagot ni Ana nang may paninindigan. Magluluto ako ng sinigang na baboy. Yung maasim at mainit. Sobrang lamig ng bahay na to, chef. Kailangan ni Sir ng mainit na sabaw. Kahit labag sa loob ng chef, pumayag ito dahil si Ana na ang bagong head housekeeper. Nang ihain ang hapunan, nakatayo si Ana sa gilid ng mahabang dining table. Mag-isang kumakain si Marcelo, tulad ng nakasanayan. Tahimik, walang radyo, walang TV. Tunog lang ng kubyertos ang naririnig. Napatigil si Marcelo nang ilapag ni Ana ang mangkok. Umalingasaw ang amoy ng sampalok, gabi at kangkong. Tinitigan ni Marcelo ang pagkain. Matagal. Kinabahan si Ana. Sir, baka po ayaw nyo. Pwede naman pong ipagluto kayo ng steak. Hindi sumagot si Marcelo. Humigop ito ng sabaw. Pumikit siya sandali. Nang dumilat siya, nakita ni Ana ang paglambot ng kanyang ekspresyon. Para bang sa isang higop na yon, bumalik siya sa panahon na hindi pa siya ang bilyonaryong kinatatakutan ng lahat. Inubos ni Marcelo ang kanin. Inubos niya ang sabaw. Ito ang unang beses na nakita ng mga katulong na ganadong kumain ng amo nila. Salamat, mahinang sabi ni Marcelo bago tumayo. Napangiti si Ana. Kahit paano, nabawasan ang lamig sa gintong kulungan na ito. Pero hindi lahat ay natutuwa sa presensya niya. Kinabukasan dumating si Isabel. Ang sabi nito, may pipirmahan lang daw na dokumento si Marcelo, pero nakita ni Ana kung paano ito umikot sa buong bahay na parang siya ang may-ari. Nasa sala si Ana, nagpupunas ng alikabok habang si Letty ay tahimik na nagkukulay ng coloring book.
sa isang maliit na mesa sa sulok. Sinigurado ni Ana na malayo si Letty sa mga mamahaling gamit. Nakita ni Ana si Isabel na lumapit sa pwesto ni Letty. May kakaibang ngiti sa labi ng babae. "Ang cute naman ng anak mo," sabi ni Isabel, pero hindi umabot sa mata ang ngiti nito. Tumayo si Isabel sa tabi ng isang porselanang vase na nakapatong sa pedestal, isang antigong vase na galing pa sa Europa. Habang nakatalikod si Ana para pigain ang basahan, narinig niya ang isang malakas na kalabog. Crash! Naghiwa-hiwalay ang porselana sa sahig. "Oh my God!" Tili ni Isabel. Agad na lumingon si Ana. Nakita niya ang basag na vase sa paanan ni Isabel at si Letty nagulat na gulat at napatayo sa kinauupuan. "Letty!" Sigaw ni Ana at tumakbo palapit sa anak. "Naku, bata ka." Duro ni Isabel kay Letty. "Sinabi ko na ngang huwag kang malikot eh. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung magkano yan? Mas mahal pa yan sa buhay niyo." Nagsimulang umiyak si Letty dahil sa takot. Hindi po ako. Nakaupo lang po ako." "Sinungaling ka pa." Akmang hahawakan ni Isabel ang braso ni Letty para pingutin, pero mabilis na humarang si Ana. Tinabig niya ang kamay ni Isabel. "Huwag na huwag mong didikit ang kamay mo sa anak ko, Ma'am Isabel." Nanginginig sa galit na sabi ni Ana. Namula si Isabel. "Abat, ang kapal ng mukha mo. Kayo na nga ang nakabasag. Kayo pa ang matapang. Yan ang hirap sa mga katulad nyo eh. Dinala nyo ang ugaling squatter dito sa mansyon. Walang pinag-aralan." "May pinag-aralan ako," ganting sagot ni Ana. Diretso sa mata ni Isabel. "Tinuruan ko ang anak ko. Hindi siya sinungaling at hindi siya malikot. Nakaupo lang siya. Imposibleng maabot niya ang vase na yan." "So anong pinalalabas mo? Na ako ang nagbasag?" Sarkastikong tawa ni Isabel. "Bakit ko naman gagawin yon sa gamit ni Marcelo? You are just a maid. Don't act like you own the place." "Hindi ko inaangkin ang bahay na to. Pero inaangkin ko ang karapatan ko bilang ina na protektahan ang anak ko sa mga taong mapanghusga na katulad mo." Sasagot pa sana si Isabel nang biglang bumukas ang main door. Ang mabibigat na yabag ng sapatos sa hagdan ay nagpatigil sa kanilang lahat. "Anong nangyayari dito?" Ang boses ni Marcelo ay parang kulog na umalingaw-ngaw sa buong sala. Mabilis pa sa 4:00, nagbago ang mukha ni Isabel. Mula sa pagiging matapobre, bigla itong naging maamong tupa na mukhang iiyak na. "Marcelo!" Sumbong ni Isabel, sabay turo kay Ana at Letty. I tried to stop her, pero ang likot ng anak niya. Binuksan niya ang cabinet at nabasag ang antique vase ng lolo mo. Sinaway ko sila pero si Ana pa ang nagalit sa akin. Takot na takot ako, Marcelo. Tumingin si Marcelo sa basag na porselana sa sahig. Ito ang paboritong vase ng yumaong lolo niya. Mahalaga ang bagay na yon sa kanya. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin kay Ana. Madilim ang mukha ni Marcelo. Ang lamig na nakita ni Ana noong unang araw ay nagbabalik. Niyakap ni Ana si Letty ng mahigpit, handang saluhin ang anumang parusa. Pero sa loob-loob niya, nagdadasal siya. "Paniwalaan mo ako, Marcelo. Parang awa mo na. Kilalanin mo kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo." "Ana," banggit ni Marcelo, at ang tono niya ay nagbabadya ng bagyo. "Totoo ba ang sinasabi niya?" Tinitigan ni Marcelo ang mga pira-pirasong porselana sa sahig. Ito ang vase na iniregalo ng lolo niya noong graduation niya. Isang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Nakita niya ang pamumutla ni Isabel at ang panginginig ng batang si Letty sa likod ng binti ni Ana. Hinihintay ng lahat ang pagsabog ng galit niya. Pero sa halip na sumigaw, huminga ng malalim si Marcelo. Tumingin siya kay Isabel. Nakita niya ang pekeng takot sa mga mata nito, ang sobrang acting na ginagawa nito para magpaawa. At nang tumingin siya kay Ana, nakita niya ang isang leonang handang pumatay para sa anak niya. "Umuwi ka na, Isabel," malamig na utos ni Marcelo.
Nanlaki ang mata ni Isabel. Pero Marcelo, yung vase at yung batang yan. Sinabi ko, umuwi ka na. Pag-uulit ni Marcelo, mas madiin ngayon. Gamit lang yan. Nabibili ang vase. Ang tiwala hindi. Hindi na niya hinintay ang sagot ni Isabel. Tinalikuran niya ito at umakyat sa kanyang kwarto. Iniwan ang lahat na nakatulala. Hindi niya alam kung bakit niya ginawa iyon. Siguro, sa unang pagkakataon, mas pinili niyang maniwala sa mga mata ng isang ina kaysa sa salita ng isang taong matagal na niyang kilala. Pero ang gabing iyon ay hindi naging payapa. Bumuhos ang malakas na ulan kasabay ng pagkulog at pagkidlat. Ang bawat dagundong ng langit ay parang pambubugbog sa alaala ni Marcelo. Nasa kama siya, pero wala siya sa kanyang kwarto. Nasa loob siya ng isang masikip at madilim na bodega. Nakatali ang mga kamay. May takip ang bibig. 10 taon na ang nakakaraan, pero ang amoy ng lumang kahoy at ang tawa ng mga kidnapper na binayaran ng sarili niyang asawa ay sariwa pa rin. Tulong! Ungol ni Marcelo sa kanyang pagtulog. Pakawalan niyo ako. Pumadyak siya sa kama. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo kahit na naka-full blast ang aircon. Ang puso niya ay parang sasabog sa bilis ng tibok. Hindi siya makahinga. Parang may nakadagan sa dibdib niya. Huwag! Huwag! Sigaw niya at bigla siyang napabangon. Madilim, malamig. Hinihingal siya, habol ang bawat hininga. Panic attack. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinakapa ang gamot sa bedside table. Nahulog ang baso ng tubig. Basag. Ang tunog ay lalong nagpasikip sa dibdib niya. Pakiramdam niya ay mamamatay na siya. Wala siyang kasama. Mamamatay siyang mag-isa sa malaking bahay na ito. Bumukas ang pinto. May pumasok na liwanag mula sa hallway. Sir Marcelo? Si Ana. Nakita ni Ana ang kalagayan niya. Nakaupo si Marcelo sa gilid ng kama. Nakahawak sa dibdib, namumutla at nanginginig. Sa mata ng ibang tao, si Marcelo ay isang halimaw. Pero sa sandaling iyon, ang nakita ni Ana ay isang taong takot na takot. Hindi tumawag ng doktor si Ana. Hindi siya tumakbo palabas para humingi ng saklolo. Pumasok siya, isinara ang pinto at lumapit. Umupo siya sa tabi ni Marcelo sa kama. Sir, huminga po kayo. Malumanay na utos ni Ana. Sundan niyo ako. Inhale. Exhale. Hindi ko kaya. Garalgal na sagot ni Marcelo. Ang mga mata niya ay nanlalaki, nakatingin sa kung saan. Nandito sila. Papatayin nila ako. Hinawakan ni Ana ang magkabilang balikat ni Marcelo. Ang mga kamay niya ay mainit, magaspang dahil sa trabaho, pero puno ng kasiguraduhan. Walang papatay sa inyo, sir. Nasa bahay kayo. Ligtas kayo. Nandito ako. Nang hindi pa rin kumakalma si Marcelo, ginawa ni Ana ang tanging paraan na alam niya para patahanin ang umiiyak na si Letty tuwing may bagyo. Niyakap niya ang bilyonaryo. Hinagod niya ang likod nito ng dahan-dahan at nagsimula siyang humuni. Isang simpleng himig. Walang lyrics, tunog lang na parang oyayi ng isang ina. Natigilan si Marcelo. Ang init ng katawan ni Ana ay tumagos sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Ang amoy nito, amoy sabon at pulbos, ay hindi amoy ng mamahaling pabango, kundi amoy ng tahanan. Unti-unti, bumagal ang tibok ng puso ni Marcelo. Ang mga kamao niyang nakakuyom ay dahan-dahang bumuka. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Ana. Pagod na pagod siya. Ang bigat na dinadala niya sa loob ng 10 taon ay parang gumaan ng kaunti. Doon, sa bisig ng babaeng minsang inakusahan niya ng pagnanakaw, nakatulog si Marcelo ng mahimbing. Nagising si Marcelo dahil sa sinag ng araw na tumatama sa kanyang mukha. Ang unang naramdaman niya ay ang gaan ng kanyang pakiramdam. Walang sakit ng ulo, walang bigat sa dibdib. Ito ang pinakamahimbing na tulog niya sa loob ng maraming taon. Iinatin sana niya ang kanyang kamay,
Pero napansin niyang may nakadagan sa palad niya. Tumingin siya sa ibaba. Si Ana. Nakatulog ito nang nakaupo sa sahig. Ang ulo ay nakapatong sa gilid ng hangkutsyon, habang ang mga daliri nila ay magkahawak. Mahigpit ang hawak ni Ana. Tila ba sa panaginip ay pinoprotektahan pa rin siya nito. Hindi gumalaw si Marcelo. Natatakot siyang gumalaw baka magising ang babaeng nasa tabi niya. Tinitigan niya ang mukha ni Ana. Maamo ito kapag tulog. Nawala ang kunot sa noo, nadulot ng hirap ng buhay. Sa sinag ng araw, nakita ni Marcelo ang ilang hibla ng puting buhok ni Ana at ang gaspang sa mga kamay nito. Mga senyales ng sakripisyo para sa anak. Sa unang pagkakataon, nakaramdam si Marcelo ng hiya. Ang kamay na ito na puno ng kalyo ang humila sa kanya mula sa dilim kagabi. Ang babaeng ito na hinusgahan niya. Siya pa ang nanatili. Dahan-dahan, itinaas ni Marcelo ang kanyang libreng kamay. Gusto niyang hawiin ang buhok na tumatakip sa mata ni Ana. Gusto niyang maramdaman kung totoo ba ito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi ito panic attack. Ibang klase ng kaba. May halong pananabik. Halos dumikit na ang dulo ng daliri niya sa pisngi ni Ana nang biglang bumukas ang pinto ng padabog. Blag! Sir Marcelo, nandito na ang... Napabalikwas si Ana ng gising. Mabilis niyang binawi ang kamay niya at napatayo. Gulat na gulat at gusot-gusot ang uniforme. Sa may pintuan nakatayo si Isabel. May bitbit itong mga folders pero nalaglag ang mga ito sa sahig nang makita niya ang eksena. Nanlaki ang mga mata ni Isabel. Ang tingin niya ay nagpalipat-lipat mula sa magulong kama ni Marcelo papunta sa gusot na damit ni Ana at sa mga kamay nilang kani-kanina lang ay magkahawak. Katahimikan. Nakakabinging katahimikan. Isabel, saway ni Marcelo. Ang boses ay mababa, pero may diin. Hindi ka ba marunong kumatok? Hindi sumagot si Isabel. Nakatingin lang ito kay Ana. Kung nakakamatay ang tingin, kanina pa bumulagta si Ana sa sahig. Ang gulat sa mukha ni Isabel ay unti-unting napalitan ng isang bagay na mas madilim. Selos. Matinding selos at puot. Sorry po, sir. Nauutal na sabi ni Ana, hindi makatingin kay Isabel. Tinitingnan ko lang po kung bumaba na ang lagnat niyo. Dali-daling lumabas si Ana ng kwarto. Halos takbuhin na niya ang pasilyo sa sobrang hiya. Naiwan si Marcelo at Isabel sa kwarto. Pinulot ni Isabel ang mga folder. Nang mag-angat siya ng tingin kay Marcelo, may peking ngiti na naman sa mga labi niya. Pero ang mga mata niya ay nanlilisik. Buti naman at okay ka na, Marcelo. Malambing na sabi ni Isabel, pero may lason sa tono niya. Akala ko kasi kung ano na ang nangyayari sa'yo. Kasama ang katulong na yon. Hindi sumagot si Marcelo, pero alam niya ang ibig sabihin ng tingin na yon. Alam niyang simula pa lang ito ng Abala si Ana sa pag-aayos ng costume ni Letty. Araw ng family day sa school at kasali ang anak niya sa isang dance number. Nakasuot si Letty ng makulay na saya at bakas sa mukha ng bata ang excitement. Nay, siguradong manonood ka ha? Nasa front row ka dapat. Masiglang bili ni Letty habang inaayos ang bulaklak sa buhok niya. Oo naman anak, hinding-hindi ako mawawala. Nakangiting sagot ni Ana. Kahit sa totoo lang ay nag-aalala siya kung paano sila sasakay ng jeep na may bitbit na malaking props. Nang lumabas sila sa servants' quarters, nagulat si Ana. Nakaparada sa tapat ng driveway ang itim na luxury car ni Marcelo. At sa tabi nito, nakatayo ang bilyonaryo. Pero hindi ito nakasuot ng nakasanayang stiff na Amerikana. Naka-polo shirt lang ito at maong. Mukha siyang mas bata, mas maaliwalas, at hindi maikakaila ni Ana, mas gwapo. Sakay! Simpleng utos ni Marcelo. Natigilan si Ana. Po? Sir, huwag na po. Magta-taxi na lang kami. Nakakahiya naman po sa inyo. Baka malate kayo sa opisina. Nag-file ako ng leave, sagot ni Marcelo. Nang hindi tumitingin sa kanya, binuksan nito ang pinto ng backseat para kay Letty. Isa pa, ayaw kong mainitan si Letty bago mag-perform.
Masisira ang makeup niya. Napanganga si Ana. Ang Marcelo Santoro na kilala bilang workaholic, nag-leave para maghatid sa school? Sa loob ng school gym, agaw atensyon ang pagdating nila. Mainit, maingay, at siksikan. Hindi sanay si Marcelo sa ganitong lugar. Nakita ni Ana kung paano ito pinapawisan abang ba nakaupo sa monoblock chair na parang bibigay sa bigat ng presensya nito. Pero hindi siya umalis. Nang tumugtog ang music at lumabas si Letty sa stage, nakita ni Ana ang pagbabago sa mukha ni Marcelo. Inilabas nito ang kanyang mamahaling cellphone at nagvideo. Nakangiti ito habang pumapalakpak. Ang galing ng anak natin ano? Napalingon si Ana sa nagsalita. Isang nanay ng kaklase ni Letty ang nakangiti sa kanila. Ang swerte naman ni Letty. Ang gwapo ng daddy niya. At ang supportive pa. Bihira ang ganyang tatay ngayon, Mami. Namula si Ana. Mabilis siyang umiling. Nako, hindi po. Hindi niya po tatay si Sir Marcelo. Amo ko po Thank you. Biglang singit ni Marcelo. Hindi siya tumingin sa nanay, pero nakangiti pa rin siya habang nakavideo kay Letty. Natahimik si Ana. Bumilis ang tibok ng puso niya. Bakit hindi itinanggi ni Marcelo? Bakit parang ayos lang sa kanya? Pag-uwi sa mansyon, tahimik sa loob ng sasakyan. Tulog na si Letty sa backseat, pagod na pagod sa kakasayaw. Si Marcelo ang nagmamaneho dahil pinag-day off niya ang driver. Sumulyap si Ana sa rearview mirror. Nakita niya ang mga mata ni Marcelo na nakatingin din sa kanya. Agad siyang umiwas ng tingin. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Ana, basag ni Marcelo sa katahimikan. Po, sir? Huwag mo na akong tawaging sir kapag tayong dalawa lang o kapag kasama si Letty. Sabi nito habang lumiliko sa driveway ng mansyon. Marcelo na lang. Napahawak si Ana sa dibdib niya. Ang simpleng pagbanggit nito ng pangalan niya ay parang musika. Hindi po yata tama yon. Amo ko po kayo. Itinigil ni Marcelo ang sasakyan sa garahe. Pinatay niya ang makina at lumingon kay Ana. Seryoso ang mukha nito pero malambot ang mga mata. Sa loob ng opisina, oo, amo mo ako. Pero sa labas, huminto siya sandali. Tila naghahanap ng tamang salita. Sa labas, lalaki lang ako na gustong mapalapit sa inyo. Hindi nakakibo si Ana. Binuhat ni Marcelo si Letty papasok sa kwarto nito habang nakasunod lang si Ana na parang lumulutang sa alapaap. Nang maihiga na ang bata, dumiretso sila sa kusina. Kumuha si Ana ng tubig para kay Marcelo. Nanginginig ang kamay niya nang iabot ang baso. Salamat, sabi ni Marcelo. Nang abutin niya ang baso, sinadya niyang hawakan ang kamay ni Ana. Hindi bumitaw si Ana. Nakatitig lang siya sa mga mata ng bilyonaryo. Sa ilalim ng dim light ng kusina, parang nawala ang lahat ng agwat sa pagitan nila. Ang yaman, ang estado, ang nakaraan. Humakbang palapit si Marcelo. Naamoy ni Ana ang pabango nito, halo ng mamahaling kolon at ang natural na amoy ng lalaki. Bumilis ang tibok ng puso niya. Ana, bulong ni Marcelo. Yumuko ito ng kaunti, papalapit sa mukha niya. Napapikit si Ana. Gusto niya, gustong-gusto niya. Pero biglang pumasok sa isip niya ang mukha ni Isabel, ang mga mata pobreng tingin ng mga empleyado at ang realidad ng buhay nila. Umatras siya. Sir, Marcelo, hindi pwede. Bulong ni Ana. Halos hindi lumabas ang boses. Katulong lang ako. Hindi tayo bagay. Natigilan si Marcelo. Nakita ni Ana ang sakit sa mga mata nito bago ito tumango at ngumiti ng mapait. Naiintindihan ko. Pasensya na. Mabilis na nagpaalam si Ana at tumakbo palabas ng kusina. Kailangan niyang huminga. Kailangan niyang pakalmahin ang puso niyang pasaway. Naglakad-lakad siya sa hallway para magpahangin. Napadpad siya malapit sa home office ni Marcelo. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Akmang lalagpasan na sana niya ito nang makita niya ang isang anino sa dilim. Si Isabel. Nakatayo si Isabel sa gilid ng pinto, nakadikit ang tenga sa awang.
Nakasuot ito ng itim na damit at sa dilim ng pasilyo, mukha itong multo. Pero ang mas nakakatakot ay ang ekspresyon sa mukha nito. Nanlalaki ang mga mata ni Isabel at nakakuyom ang mga kamao hanggang sa pumuti ang mga knuckles nito. Nagtago si Ana sa likod ng isang malaking vase. Sinubukan niyang pakinggan kung ano ang naririnig ni Isabel. Mula sa loob ng opisina, rinig ang boses ni Marcelo na may kausap sa telepono. "Yes, attorney. Gusto kong baguhin ang last will and testament ko." Seryosong sabi ni Marcelo. Malinaw ang bawat salita. "Gusto kong isama si Ana Beatriz at ang anak niyang si Letty bilang beneficiaries. I want them secure. No matter what happens to me." Napasinghap si Ana. Halos matumba siya sa narinig. Siya? Beneficiary? Pero mas lalong natakot si Ana sa reaksyon ni Isabel. Dahan-dahang lumingon si Isabel. Wala na ang gulat sa mukha nito. Napalitan ito ng isang ngiti. Isang ngingiting hindi naman masaya, kundi puno ng malalim at dilim na puot. Parang isang bombang malapit ng sumabog. Nakita ni Ana na kinuha ni Isabel ang cellphone nito at nag-type ng message habang naglalakad palayo. Ang bawat hakbang nito ay mabigat, desidido. Kinabahan si Ana. Hindi niya alam kung ano ang gagawin ni Isabel, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi lang basta selos ang nararamdaman nito. Nasa panganib sila. Nasaan? Sigurado ka bang inilagay ko dito? Halos itaob na ni Marcelo ang buong laman ng kanyang drawer. Nagkalat ang mga papeles sa sahig ng kanyang home office. Nawawala ang kanyang Patek Philippe na relo. Ang relong nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Pero mas mahalaga pa sa relo, nawawala ang blue folder. Ang folder na naglalaman ng mga confidential codes ng bank accounts niya sa Switzerland. "Sir, kanina pa po namin hinahanap," sagot ni Isabel, na kunwaring hingal na hingal at takot na takot. "Wala po sa safe. Wala sa kwarto niyo, sir. Baka naman po." Huminto si Isabel. Tumingin ito kay Marcelo nang may pag-aalinlangan. "Baka ano? Sabihin mo." Bulyaw ni Marcelo. Bumabalik na naman ang demonyo sa ulo niya. Ang kaba, ang hinala. "Sir, ayoko pong magbintang," mahinang sabi ni Isabel. "Pero nakita ko po si Ana na lumabas sa opisina niyo kagabi habang natutulog na ang lahat. May bit-bit po siyang bag na parang mabigat." Natigilan si Marcelo. Parang binuhusan siya ng malamig na tubig. "Ana? Ang babaeng nagpatulog sa kanya? Ang babaeng hinawakan niya ang kamay? Hindi. Imposible." "Huwag mong idamay si Ana dito," madiing sabi ni Marcelo. Pero may naramdaman siyang kirot sa dibdib niya. Ang lason ng pagdududa ay nagsisimula ng kumalat. "Sir, para po sa peace of mind niyo, ipacheck natin ang quarters niya. Kung wala doon, edi sorry. Pero paano kung nandoon?" Hindi nakasagot si Marcelo. Ang katahimikan niya ay hudyat ng pagsang-ayon. Agad na tumawag si Isabel ng security at pulis. Sa servants' quarters, nagulat si Ana at si Letty nang biglang pumasok ang mga pulis kasama si Marcelo at Isabel. Nag-aalmusal pa lang silang mag-ina. Anong nangyayari?" Tanong ni Ana. Napatayo habang yakap si Letty na nagsimulang umiyak sa takot. "Search warrant, ma'am," sabi ng pulis. Walang pasintabi na hinalughog ng mga ito ang gamit nila. Ang mga damit ni Letty, ang mga tinagong sulat, lahat ay ikinalat sa sahig. "Marcelo! Sir!" sigaw ni Ana. Humarang siya sa harap ni Marcelo. "Ano to? Bakit niyo ginagawa to sa amin?" Tinitigan siya ni Marcelo. Ang mga mata nito ay malamig, puno ng pader na muling itinayo. "Nawawala ang relo ko at mga dokumento. Kung wala kang tinatago, wala kang dapat ikatakot." "Wala akong kinuha," giit ni Ana. Tumutulo na ang luha. "Pinagkatiwalaan niyo ako." "Sir, positive!" sigaw ng isang pulis. Natahimik ang buong kwarto. Mula sa ilalim ng kama ni Ana,
Hinila ng pulis ang lumang travel bag ni Ana. Binuksan ito sa harap nilang lahat. Tumambad ang kumikinang na Patek Philippe watch at ang blue folder. Napasinghap si Ana. Hindi akin yan. Hindi ko alam kung paano napunta yan dyan. Lumapit si Isabel. Ang mukha ay puno ng pekeng lungkot at galit. Ana, napakawalang hiya mo. Binigyan ka na ng trabaho, pinakain kayo. Tapos ito ang isusukli mo? Narinig mo lang na isasama ka sa last will and testament ni Marcelo. Naging gahaman ka na agad. Last will and testament. Ang mga salitang yon ay parang bombang sumabog sa pandinig ni Marcelo. Tumingin siya kay Ana. Ang tingin na puno ng sakit at pagkadismaya. Sa isip ni Marcelo, nagtugma ang lahat. Ang pag-aalaga ni Ana, ang kabaitan, ang pagpayag nitong maging malapit sila. Lahat pala yon ay palabas lang, gaya ng asawa niya dati, gaya ng lahat ng tao. Pera lang ang habol. Sir, hindi totoo yan. Pagmamakaawa ni Ana, lumuhod siya sa harap ni Marcelo at hinawakan ang kamay nito. Manalig ka sa akin. Kahit kailan hindi ako nagnakaw. Set up to. Hindi ko alam ang tungkol sa will na yan. Hinintay ni Ana na ipagtanggol siya ni Marcelo. Hinintay niyang sabihin nito ang mga salitang sinabi nito noong nabasag ang vase. Ang tiwala ay hindi nabibili. Pero hindi nagsalita si Marcelo. Dahan-dahan, tinanggal ni Marcelo ang kamay ni Ana sa pagkakahawak sa kanya. Umatras siya. Tinalikuran niya si Ana. Ang pananahimik na yon ay mas masakit pa sa sampal. Mas masakit pa sa posas. Naintindihan na ni Ana, hindi siya pinaniniwalaan nito. Ang lalaking akala niya ay nakakita na sa tunay na pagkatao niya ay bulag pa rin pala. Bulag pa rin pala sa katotohanan. Hulihin na natin to, sir, sabi ng pulis. Akmang hahawakan ang braso ni Ana para pusasan. Huwag! Sigaw ni Letty. Umiiyak ito at yumakap ng mahigpit sa binti ng nanay niya. Huwag niyo pong kunin si nanay. Wala kaming kasalanan. Ang iyak ng bata ay parang punyal na tumarak sa dibdib ni Marcelo. Naalala niya ang sarili niya. Ang batang Marcelo na umiiyak habang tinatangay ng mga kidnapper. Bitawan niyo siya. Malamig na utos ni Marcelo. Natigilan ng pulis. Sir? Pero ang ebidensya. Sinabi kong bitawan niyo siya. Sigaw ni Marcelo na nagpayanig sa kwarto. Humarap siya kay Ana, pero hindi siya makatingin ng diretso sa mata nito. Hindi ako magsasampa ng kaso. Ayaw kong madumihan ang pangalan ng pamilya ko sa iskandalo ng pagnanakaw ng isang katulong. Napangisi si Isabel sa gilid. Panalo na siya. Ang mahalaga ay mapalayas si Ana. Huminga ng malalim si Ana. Pinahid niya ang kanyang mga luha. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang katulong. Mukha siyang reyna na nawalan ng kaharian pero hindi nawalan ng dangal. Binuhat niya ang kanyang bag, ang bag na nilagyan ng nakaw na yaman. Kinuha niya ang relo at ang folder at dahan-dahang ipinatong sa kama. Salamat sa hindi pagpapakulong sa akin, Sir Marcelo. Basag ang boses ni Ana pero buo ang loob. Pero mali kayo ng iniisip. Hindi ako umalis dahil takot ako sa iskandalo. Aalis ako dahil hindi ko kayang sikmurain ang hangin sa bahay na to. Hinawakan niya ang kamay ni Letty. Naglakad siya papunta sa pinto, pero huminto siya sa tapat ni Marcelo. Sa huling pagkakataon, tinitigan niya ang lalaking minahal niya sa maikling panahon. Mayaman ka nga, Marcelo, bulong ni Ana. Sapat lang para marinig nilang dalawa. Pero sa totoo lang, ikaw ang pinakamahirap na tao na nakilala ko. Dahil ang pera, nauubos. Pero ang tiwala ng isang taong nagmamahal sa'yo ng totoo, kapag yan ang tinapon mo, hindi mo na yan mabibili kahit kailan. Hindi nakakibos si Marcelo, nanigas ang panga niya. Tara na, Letty. Yaya ni Ana sa anak. Walang lingon-likod na lumabas ang mag-ina sa mansyon. Nang mawala na sila sa paningin, naramdaman ni Marcelo ang bigat ng katahimikan. Bumalik ang lamig. Mas matindi pa kaysa dati. Lumapit si Isabel at yumakap sa braso niya. Don't worry, Marcelo.
You did the right thing. Buti na lang nalaman natin ng maaga. Hayaan mo, nandito naman ako. Hindi kita iiwan. Tinabig ni Marcelo ang kamay ni Isabel. Mabilis at marahas. Lumabas ka, utos ni Marcelo. Ha? Pero Marcelo, get out! Sigaw niya at ibinalibag niya ang antique lamp sa pader. Nagulat si Isabel at dali-daling tumakbo palabas ng kakwarto. Naiwan si Marcelo na nakatayo sa gitna ng nagkalat na gamit. Tumingin siya sa bintana, sa driveway, kung saan naglalakad si Ana at Letty sa ilalim ng init ng araw. Bitbit ang kanilang mga gamit, palabas ng gate, palayo sa kanya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Marcelo na ang mansyon niya ay hindi isang tahanan, kundi isang libingan. Isang linggo. Isang linggo na ang nakalilipas mula nang umalis si Ana at Letty, pero para kay Marcelo, parang isang siglo na ang dumaan. Nakaupo siya sa kanyang study room, madilim. Ang tanging liwanag ay nanggagaling sa buwan na tumatagos sa bintana at sa aandap-andap na ilaw ng nauubos niyang sigarilyo. Sa harap niya, may bote ng whiskey na halos side na. Dati, ang katahimikan ng mansyon ay simbolo ng kanyang kapangyarihan at kapayapaan. Ngayon, ang katahimikan ay nakabibingi, parang minumulto siya nito. Sa bawat sulok ng bahay, naririnig niya ang mga multo. Ang hagik-gik ni Letty habang nanonood ng cartoons. Ang mahinang paghuni ni Ana habang nagdidilig ng halaman. Ang amoy ng sinigang tuwing gabi. Pero pagdilat niya, wala. Malamig na hangin at mamahaling mga gamit lang ang kasama niya. Damn it! Mura ni Marcelo, sabay hagis ng baso sa pader. Nabasag ito. Pero hindi nito nabasag ang lungkot na nararamdaman niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Isabel. Nakasuot ito ng manipis na pantulog at may dalang tray ng pagkain. Marcelo, honey. Malamig na bati ni Isabel habang naglalakad palapit. Hindi ka pa kumakain. Ipinagluto kita ng steak. Your favorite. Tiningnan siya ni Marcelo. Ang tingin niya ay walang buhay. Nang ilapag ni Isabel ang tray, naamoy ni Marcelo ang pabango nito. Matapang, amoy bulaklak na pilit tinatakpan ng baho. Hindi tulad ng amoy ni Ana. Umuwi ka na, Isabel, matigas na sabi ni Marcelo. Huminto si Isabel sa pagmamasahe sa balikat niya. Bakit ba ang sungit mo pa rin? Wala na yung magnanakaw na yon. Tayo na lang. Di ba ito naman ang gusto natin? Tahimik. Walang sagabal. Sagabal? Tumawa ng mapakla si Marcelo. Siya lang ang nagparamdam sa akin na tao ako sa bahay na to. Nagbago ang timpla ng mukha ni Isabel. Bakit ba patay na patay ka sa katulong na yon? Nagnakaw siya sa'yo, Marcelo. Kitang-kita natin ang ebidensya. Ebidensya. Bulong ni Marcelo. Bigla siyang natigilan. May naalala siya. Ang paranoia niya. Ang sakit niya na hindi pagtitiwala sa tao. Nung iparenovate niya ang guest room kung saan tumira si Ana, nagpalagay siya ng backup camera. Isang hidden camera sa loob ng smoke detector na walang ibang nakakaalam kundi siya. Kahit si Isabel o ang head ng security ay hindi alam. Agad na tumayo si Marcelo at binuksan ang kanyang laptop. Anong ginagawa mo? Tanong ni Isabel. Medyo kinakabahan sa biglang pagkilos ni Marcelo. Hindi sumagot si Marcelo. Mabilis niyang tinype ang password ng kanyang private server. Hinanap niya ang footage noong gabing nawala ang relo. Timestamp, 2:00 AM. Sa screen, kitang-kita ang kwarto ni Ana. Tulog na tulog ang mag-ina. Payapa. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang makita niya ang sarili niya sa screen ni Marcelo. Sa video, pumasok si Isabel nang nakapaa para walang tunog. May suot siyang gloves, dala niya ang relo at ang blue folder. Mabilis at sanay na sanay, isiniksik niya ang mga ito sa ilalim ng bag ni Ana na nasa ilalim ng kama. Bago lumabas, humarap si Isabel sa salamin ni Ana.
Ngumiti siya. Isang ngiti ng demonyo na nagtagumpay sa kanyang plano. Pahinto-hinto ang paghinga ni Marcelo habang pinapanood yon. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi parang apoy, parang yelo. Nagyeyelo ang buo niyang katawan sa galit sa sarili niya. Hinayaan niyang sirain ng babaeng ito ang nag-iisang magandang bagay sa buhay niya. Dahan-dahan siyang lumingon kay Isabel. Ang mukha ni Isabel ay putla na parang papel. Nanginginig ang mga labi nito. Marcelo, let me explain. Hindi yan totoo. Edited yan. Tumayo si Marcelo. Sa tangkad niya at sa dilim ng kwarto, mukha siyang higante na handang pumatay. Lumabas ka, bulong ni Marcelo. Marcelo, please. Lumayas ka sa pamamahay ko bago kita ipapatay. Dumagundong ang boses ni Marcelo sa buong mansyon. Napahagulgol si Isabel sa takot. Alam niyang seryoso si Marcelo. Alam niyang kaya nitong gawin ang sinabi nito. Dali-dali siyang tumakbo palabas, ni hindi na nakuha ang tsinelas niya. Nang makaalis si Isabel, napaluhod si Marcelo sa sahig. Napahawak siya sa kanyang ulo at sumigaw. Isang sigaw ng pagsisisi. Ana, patawarin mo ako, Ana. Kailangan niyang itama ang lahat. Ngayon din. Kahit lasing, kahit 10 oras ng gabi, kinuha ni Marcelo ang susi ng kotse. Pinaharurot niya ito papunta sa address na nakalagay sa lumang file ni Ana. Nakarating siya sa isang masikip na looban sa tondo. Maputik, mabaho. Pero hindi ininda ni Marcelo ang putik sa kanyang mamahaling sapatos. Kinatok niya ang pinto ng maliit na barong-barong. Isang matandang babae ang nagbukas. Nasaan si Ana? Nasaan si Ana Beatriz? Tanong agad ni Marcelo. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Sino ka? Ikaw ba yung amo na nagpalayas sa kanila? Natigilan si Marcelo. Please, sabihin niyo sa akin kung nasaan sila. Kailangan ko silang makausap. Umiling ang matanda. Wala na sila dito. Mula nang umuwi sila, na umiiyak ang bata at tulala si Ana. Umalis na sila agad kinabukasan. Hiyang-hiya si Ana sa mga kapitbahay. Hindi niya sinabi kung saan sila pupunta. Wala ba siyang iniwang number? Address? Desperadong tanong ni Marcelo. Wala. Ang sabi lang niya, gusto niyang lumayo sa mga taong mapanghusga. Isinara ng matanda ang pinto sa mukha niya. Napasilip si Marcelo sa saradong pinto. Parang pinagsakluban siya ng langit at lupa. Wala na. Tuluyan na niyang naiwala si Ana. Bumalik siya sa sasakyan, basang-basa ng ulan. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang tanggapin na mag-isa na lang siya habang buhay bilang parusa sa kasalanan niya. Biglang tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Kadalasan, hindi sinasagot ni Marcelo ang mga tawag na hindi nakarehistro. Pero sa pagkakataong ito, sinagot niya. Hello? Pause niyang sagot. Hello? Ito po ba si Mr. Marcelo Santoro? Boses ng isang babae. Parang nurse o staff. Ako nga. Sino to? Sir, tumatawag po kami mula sa San Lazaro Hospital. Kayo po kasi ang nakalagay na emergency contact sa lumang record ni patient Letty Beatriz noong huling confine niya. Bumilis ang kabog ng dibdib ni Marcelo. Anong nangyari? Nasaan sila? Sir, bumuntong hininga ang nasa kabilang linya. Isinugod po dito ang bata kanina. Nag-collapse po dahil sa komplikasyon. Nasa ICU po siya ngayon. Nasaan si Ana? Nasa labas po ng ICU, sir. Ayaw po naming sabihin pero nagsisisigaw po siya kanina. Wala na raw po siyang pera pambili ng gamot. Sir, critical po ang lagay ng bata. Kung hindi po maagapan ngayong gabi. Hindi na tinapos ni Marcelo ang pakikinig. Parating na ako. Gawin niyo ang lahat. Huwag niyong pababayaan ang anak ko. Binaba niya ang telepono. Anak ko? Kusana lang lumabas sa bibig niya ang mga salitang yon. Pinaandar niya ang sasakyan. Walang traffic lights, walang batas trapiko ang makakapigil sa kanya ngayon. Ito na ang huling pagkakataon niya.
Hindi para sa pera, hindi para sa dangal, kundi para sa buhay ng mag-inang bumuo sa kanya. Parang bombang nirerelo ang bawat tunog ng heart monitor sa loob ng ICU. Tut, 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 bawat tunog. Parang bilang ng natitirang oras ni Letty. Nakatayo si Ana sa labas ng salaming bintana. Nakadikit ang palad niya sa malamig na salamin. Habang pinapanood ang anak na puno ng tubo sa katawan, ang liit-liit tingnan ni Letty sa malaking kama. Putlang-putla. Kinapa ni Ana ang bulsa niya. Dumukot siya ng ilang pirasong papel na pera at barya. 350 piso. Iyon na lang ang natitira sa kanya. Mrs. Tawag ng nurse sa likuran niya. May hawak itong reseta. Kailangan na po maiturok ang antibiotic ngayon din. Kung hindi, baka bumigay ang baga ng bata. Nanginig ang kamay ni Ana nang abutin ng reseta. Magkano po? 5,000 po ang isang vial. Kailangan po ng 3. Kinuyom ni Ana ang palad niya. Ang kuko niya ay bumaon sa kanyang balat. 5,000. Saan siya kukuha ng ganong kalaking halaga sa 2:00 ng madaling araw? Wala na siyang matatakbuhan. Ang pride niya noong umalis siya sa mansyon? Wala na ring halaga ngayon. Kung pwede lang ibenta ang dangal para mabuhay ang anak niya, ginawa na niya sana. Sige po, hahanap po ako, sagot ni Ana. Kahit alam niyang kasinungalingan yon, tumalikod siya at naglakad papunta sa exit. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Magmamakaawa ba siya sa kalsada? Magnanakaw? Ang irony ng buhay na pagbintangan siyang magnanakaw nung wala siyang kinuha. Ngayon, handa siyang magnakaw para sa anak niya. Pagbukas ng automatic doors ng emergency room, pumasok ang malakas na hangin at ulan. At kasabay nito, isang pamilyar na figura ang humahangos papasok. Basang-basa. Magulo ang buhok. Ang mamahaling damit ay gusot-gusot at puno ng putik. Natigilan si Ana. Akala niya namamalikmata lang siya. Si Marcelo Santoro. Agad na nag-init ang dugo ni Ana. Ang sakit, ang hiya, ang galit. Lahat bumalik. Anong ginagawa nito dito? Nandito ba ito para ipahuli siya? Para ipamukha sa kanya na tama ito? Na isa lang siyang hampas lupa na walang patutunguhan? Humarang si Ana sa dadaanan nito. Anong ginagawa mo dito? Sigaw ni Ana. Hindi ininda ang tingin ng mga tao. Hindi pa ba sapat na pinalayas mo kami? Hindi pa ba sapat na winasak mo ang pagkatao ko? Pati ba naman sa huling hininga ng anak ko, manggugulo ka pa rin? Hinihingal si Marcelo. Tumulo ang tubig ulan mula sa buhok niya pababa sa mukha niyang puno ng pag-aalala. Hindi ito sumagot sa galit ni Ana. Nilagpasan siya nito at dumiretso sa nurse station. Ako si Marcelo Santoro. Dumagundong ang boses nito. Sagot ko ang lahat. Ibigay niyo ang pinakamagandang gamot. Ilipat siya sa private suite. Tumawag kayo ng specialist. Ngayon din. Natulala ang mga nurse. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa bilyonaryong si Marcelo Santoro? Agad silang kumilos. Sa isang iglap, naggandara pa ang mga staff para asikasuhin si Letty. Naiwan si Ana na nakatayo. Nanginginig sa halo-halong emosyon. Relief. Pasasalamat. Pero nandoon pa rin ang galit. Nang masigurado ni Marcelo na inaasikaso na si Letty, dahan-dahan itong humarap kay Ana. Lumapit ito. Umatras si Ana. Huwag kang lalapit. Babala ni Ana. Hindi namin kailangan ng awa mo. Babayaran kita. Magpapaalila ako sa iba, pero babayaran kita. Ana, please. Bakit ka nandito? Putol ni Ana. Tumutulo na ang luha. Para ano? Para linisin ang konsensya mo. Para masabi mo sa sarili mo na mabait ka pa rin. Sa gitna ng mataong hallway ng ospital, ginawa ni Marcelo ang isang bagay na hindi inakala ni Ana na gagawin nito kahit kailan. Lumuhod si Marcelo, ang bilyonaryong tinitingala ng lahat, nakaluhod sa maruming sahig ng ospital sa harap ng isang dating janitress.
Patawarin mo ako. Basag ang boses ni Marcelo. Nakayuko ito. Hindi makatingin sa kanya. Mali ako. Maling-mali ako. Natahimik ang paligid. Nakita ko ang CCTV. Patuloy ni Marcelo. At sa bawat salita ay ramdam ni Ana ang bigat ng pagsisisi nito. Nakita ko kung paano nilagay ni Isabel ang relo sa bag mo. Nakita ko kung gaano ako naging tanga at bulag. Napahagulhol si Ana. Ang katotohanan na matagal niyang hinihintay, heto na. Pero bakit ang sakit pa rin? Ang sakit, Marcelo, sumbatan ni Ana habang pinupukpok ang dibdib niya. Hindi yung pagkakulong o yung pagpapalayas Ang masakit. Naniwala ka agad. Akala ko, kilala mo na ako. Inangat ni Marcelo ang mukha niya. Pula ang mga mata nito. Umiiyak ang bilyonaryo. Dahil duwag ako, pag-amin ni Marcelo. Natakot ako, Ana. Natakot ako na baka totoo ang naramdaman ko. Na baka pwede akong maging masaya. Mas madaling maniwala na masama ang lahat ng tao kaysa maniwala na may isang taong kayang mahalin ang isang katulad ko nang walang kapalit. Inabot ni Marcelo ang kamay ni Ana, pero hindi niya ito hinawakan. Inilahad lang niya, naghihintay kung tatanggapin. Nasa kulungan na si Isabel, sabi ni Marcelo. Pero baliwala yon. Baliwala ang yaman ko, ang kumpanya ko. Kung wala ka, kung wala si Letty, kayo ang yaman ko, Ana. At muntik ko nang itapon yon. Tinitigan ni Ana ang lalaking nakaluhod sa harap niya. Nakita niya ang pagod, ang pagsisisi, at higit sa lahat, ang pagmamahal na totoo. Naalala niya ang sinabi niya kay Marcelo noon. Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para mapalaya ang sarili. Dahan-dahan, lumuhod din si Ana para magpantay sila. Hinawakan niya ang mukha ni Marcelo. Tumayo ka dyan, bulong ni Ana habang pinapahid ang luha sa pisngi ng lalaki. Magkakasakit ka sa ginagawa mo. Hinawakan ni Marcelo ang mga kamay ni Ana. Mahigpit. Tila takot na kapag bumitaw siya ay mawawala na naman ito. Ana, hindi ko maipapangako na hindi na ako magkakamali ulit. Garalgal na sabi ni Marcelo habang tumatayo sila pareho. Pero ipinapangako ko, gugulin ko ang buong buhay ko para bawiin ang tiwala mo. Hayaan mo lang akong manatili sa tabi niyo. Tinitigan siya ni Ana. Sa likod ng mga luha, nakita niya ang sinseridad na matagal na niyang hinahanap. Wala na ang pader. Wala na ang yabang. Tao na lang si Marcelo, isang lalaking nagmamahal. Tumango si Ana ng dahan-dahan. Wala naman akong ibang gusto, kundi ang makasama ka. Bulong ni Ana. Hindi dahil sa yaman mo, kundi dahil ikaw ang kailangan ng puso ko. Niyakap siya ni Marcelo. Isang yakap na puno ng pasasalamat at ginhawa. Sa gitna ng maingay na ospital, naramdaman nila ang kapayapaan. Lumipas ang ilang oras. Inilipat si Letty sa isang maluwag na private suite. Tahimik ang kwarto, tanging ang tunog ng aircon at rhythmic beep ng monitor ang naririnig. Nakaupo si Marcelo sa gilid ng kama, hawak ang maliit na kamay ni Letty. Si Ana naman ay nakasandal sa balikat ni Marcelo, pagod pero panatag na ang loob. Sabi ng doktor, ligtas na ang bata. Nakuha sa gamot, kailangan na lang ng pahinga. Alam mo ba, basag ni Marcelo sa katahimikan, hindi inaalis ang tingin sa natutulog na bata. Noong bata ako, ganito rin ang pakiramdam ko. Nasa ospital ako, mag-isa, matapos akong ma-rescue sa kidnappers. Hinihintay ko ang parents ko, pero puro lawyers lang ang dumating. Hinaplos ni Ana ang braso ni Marcelo. Ayaw kong maramdaman ni Letty yon. Patuloy ni Marcelo. Ayaw kong maramdaman niya na pera lang ang meron siya. Gusto kong malaman niya na may dadamay sa kanya. Nararamdaman niya yon, Marcelo, sagot ni Ana. Ramdam ng bata kung sino ang totoo. Biglang gumalaw ang daliri ni Letty. Napaupo ng tuwid si Marcelo. Gumalaw siya,
Ana, gumalaw siya. Dahan-dahang iminulat ni Letty ang kanyang mga mata. Medyo singkit pa ito dahil sa ilaw at halatang nanghihina. Iginala niya ang paningin sa kwarto hanggang sa dumapo ito sa mukha ni Ana. Nanay, mahinang tawag ni Letty. Anak, Diyos ko, salamat sa Diyos. Naiiyak na sagot ni Ana habang hinahag ka ng noon ng anak. Nandito si nanay. Okay ka na. Ligtas ka na. Pagkatapos ay lumingon si Letty sa kabilang side. Nakita niya si Marcelo. Natigilan si Marcelo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Dapat ba siyang mag-sorry? Dapat ba siyang lumabas? Kinabahan siya. Baka galit ang bata sa kanya dahil sa ginawa niyang pagpapalayas. Hello, Letty. Bulong ni Marcelo. Pilit nang ngumingiti kahit nanginginig ang boses. Sorry kung natagalan ako. Tinitigan siya ni Letty ng matagal. Yung titig ng isang bata na nakakakita ng lampas sa maskara ng mga matatanda. Unti-unti, ngumiti si Letty. Isang nangiti na nagpatunaw sa natitirang yelo sa puso ng bilyonaryo. Inabot ng bata ang kamay ni Marcelo. Papa! Natulala si Marcelo. Nanlaki ang mga mata ni Ana. Papa! Ulit ni Letty. Mahina pero malinaw. Bumalik ka. Bumagsak ang luha ni Marcelo. Hindi niya napigilan. Yumuko siya at hinalikan ang munting kamay ni Letty. Sa buong buhay niya, tinawag na siyang Sir, Boss, Mr., CO, at Don Marcelo. Pero ang salitang Papa, iyon ang titulong hindi niya kailanman inakala na magiging pinakamahalaga sa kanya. Oo, anak, sagot ni Marcelo habang humihikbi. Nandito na si Papa at hindi na ako aalis. Pangako. Nagkatinginan si Ana at Marcelo. Sa mga mata nila, alam nila na ito na ang simula ng tunay nilang pamilya. Isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng pagpapatawad at pagmamahal. Maaliwalas ang langit. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno sa hardin ng mansyon, lumilikha ng mga anino na sumasayaw sa damuhan. Nakatayo si Marcelo sa dulo ng aisle. Huminga siya ng malalim at inayos ang kanyang barong Tagalog. Wala na ang mamahaling Italian suit na nagsisilbing balutin niya noon laban sa mundo. Sa araw na ito, hindi siya ang bilyonaryong CEO na kinatatakutan ng lahat. Siya lang si Marcelo, isang lalaking naghihintay sa kanyang tahanan. Tumingin siya sa paligid. Ibang-iba na ang mansyon. Dati, para itong malamig na museo kung saan bawal hawakan ang kahit ano. Ngayon, punong-puno ito ng mga puting bulaklak at makukulay na laso. Rinig ang tawanan ng mga bisita. Hindi mga business partners na plastic ang naroon. Ang mga bisita ay ang mga taong totoo. Nakita ni Marcelo ang mga dating kasamahan ni Ana sa janitorial services na kumakain ng handa habang nagkukwentuhan. Naroon ang mga nurse at doktor na nagligtas sa buhay ni Letty. Naroon ang mga empleyado ng kumpanya niya na ngayon ay nakakangiti na kapag binabati siya. Nagsimulang tumugtog ang musika. Isang violin ang humuni ng pamilyar na kanta. Ang oyayi na kinakanta ni Ana sa kanya noong gabing inatake siya ng panic attack at akala niya ay katapusan na niya. Bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Unang lumabas si Letty. Nakapink na dress ang bata. Malusog na malusog at puno ng sigla. Naghahagis ito ng petals habang tumatawa. Nang makita siya nito sa altar, kumaway ito ng malakas. Papa! Sigaw ni Letty. Nagtawanan ng mga bisita sa cute na reaksyon ng bata. Kumaway pabalik si Marcelo at naramdaman niya ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Sino ang mag-aakala? Ang lalaking dating namumuhay sa hinala at takot, ngayon ay may anak na buong-buo ang tiwala sa kanya. At sumunod na lumabas si Ana. Tumigil ang mundo ni Marcelo. Parang nawala ang lahat ng tao sa paligid.
Ang nakikita lang niya ay ang babaeng naglalakad palapit sa kanya. Wala itong suot na korona o mamahaling alahas. Ang suot ni Ana ay isang simpleng puting bestida na bumabagay sa kanyang kayumangging balat. Walang makeup artist, pero ang ganda niya ay nagniningning. Ito ang ganda ng isang babaeng nakalampas sa bagyo at nanatiling nakatayo. Habang naglalakad si Ana, naalala ni Marcelo ang unang beses na nakita niya ito sa CCTV. Isang babaeng pagod, gusgusin at desperada. Isang babaeng sinubukan niyang bitagin gamit ang pera. Pero ngayon, habang tinititiigan niya ito, napagtanto niya na siya pala ang nabitag. Nabitag siya sa pag-ibig ng isang babaeng mas mayaman pa sa kanya pagdating sa prinsipyo at puso. Nang makarating si Ana sa altar, inabot ni Marcelo ang kamay nito. Malamig ang kamay ni Ana dahil sa kaba, pero mainit ang nangiti nito. "Ang ganda mo!" Bulong ni Marcelo, sapat lang para silang dalawa ang makarinig. "Higit pa sa lahat ng yaman ko." Napaluha si Ana at mahigpit na humawak sa kamay niya. Nagsimula ang seremonya. Tahimik ang lahat nang dumating ang oras ng palitan ng mga panata. Huminga ng malalim si Marcelo. Tumingin siya sa mga mata ni Ana at nagsalita mula sa puso. "Ana, alam ng lahat kung paano tayo nagkakilala. Sinubukan kita. Ginamit ko ang pera para patunayan na masama ang mundo. Pero pinatunayan mo sa akin na mali ako." Pumiyok ang boses ni Marcelo, pero nagpatuloy siya habang pinipigil ang luha. "Ibinalik mo ang pera ko, pero ninakaw mo naman ang puso ko. At iyon ang kaisa-isang pagnanakaw na ipagpapasalamat ko habang buhay. Nangangako ako, Ana, na hinding-hindi ko nasusubukang bilhin ang pagmamahal mo. Sa halip, araw-araw kong pagsisikapan na maging karapat-dapat sa tiwala mo." Pinunasan ni Ana ang luha sa pisngi ni Marcelo bago siya sumagot. "Marcelo, noong una, akala ko isa ka lang mayabang na boss na walang alam sa hirap ng buhay. Pero noong gabing nakita kitang umiiyak at takot, nakita ko ang batang nangangailangan ng kalinga." Humigpit ang hawak ni Ana sa mga kamay ni Marcelo. "Wala akong maipapangakong kayamanan sa'yo, pero ipinapangako ko na sa bawat gabi na dadalawin ka ng takot, nandito ako para kantahan ka hanggang sa makatulog ka. Ipinapangako ko na hinding-hindi ka na mag-iisa." Isinuot nila ang singsing sa isa't isa. Mga singsing na simple lang, walang malalaking diamante, pero puno ng kahulugan. "I now pronounce you husband and wife," anunsyo ng pari. "You may kiss the bride." Dahan-dahang inilapit ni Marcelo ang mukha niya kay Ana. Nang maglapat ang kanilang mga labi, nagpalakpakan ng lahat. Kasabay nito ang paglipad ng mga puting kalapati sa himpapawid. "Yehey! Group hug!" sigaw ni Letty. Tumakbo ang bata at sumiksik sa pagitan nila. Natawa sina Marcelo at Ana at sabay nilang binuhat si Letty. At niyakap ng mahigpit, isang pamilya, buo, masaya. Habang papalubog ang araw, nagkaroon ng salo-salo sa hardin. Nakaupo si Marcelo sa isang table, pinapanood ang mag-ina niya na sumasayaw sa gitna ng dance floor kasama ang ibang bisita. Dinukot ni Marcelo ang kanyang wallet. Kinuha niya ang isang lumang litrato na nakasiksik doon. Ito yung litrato ng CCTV footage kung saan hawak ni Ana ang sobre sa CR, pero hindi ito kinuha. Napangiti si Marcelo. Tinupi niya ang litrato at itinago muli malapit sa puso niya. Dati, ang akala niya, ang pera ang pinakamakapangyarihang bagay sa mundo. Akala niya, mabibili nito ang lahat ng solusyon. Pero mali siya. Tumingin siya kay Ana na tumatawa habang iniikot si Letty. Nakita niya ang tunay na liwanag. Ang tunay na yaman ay hindi ang mga numerong nakikita sa bangko, kundi ang mga momentong hindi kayang bayaran ng salapi. Ang tiwala, ang patawad, at ang pagmamahal na nananatili
kahit walang kapalit. Tumayo si Marcelo at naglakad papunta sa gitna para sayawin ang kanyang asawa at anak. Sa wakas, ang bilyonaryong si Marcelo Santoro ay natagpuan na ang kaisa-isang bagay na kulang sa kanya noon, ang maging tunay na mayaman sa puso.